Villanueva sa PDRRMO Misamis Occidental nagpasalamat kang Governor Waminal sa suporta sa 5 kaadlaw nga training aron maandam ang rescue team sa probinsya sa bisan unsang kakulian nga moabot. Aniya ang kumpletong detalye. Gipailawom sa striktong pagbansay ang rescue team sa Misamis Occidental sa high angle, low angle and traverse rescue and rope course training sa Bureau of Fire Protection Region 10 aron ma-equip ang tanang mga moatubang sa dili malikayan nga kalamidad nga moabot sa probinsya. Ang opening gipahigayon sa Costa del Sol para sa briefing o grouping sa team. Gisugda ni atong April 15 to 19, 2024. Mas maganda yung na-train yung mga tao natin so that when calamity and disaster comes, meron silang tamang kaalaman to respond to any situation. Usa kini ka in-house training sulod sa 5 kaadlaw nga giaprubahan o gisuportahan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal. Tungod kay gusto ni Governor nga masangkap ang rescue team para andam sa posibleng moabot nga kalamidad o disaster nga adunay igong kahibalo unsaon pagtubag ug atubang sa nahisgutang panghitabo. Usa sa gi-require sa ilang partisipante mao ang physically fit tungod kay rigid ang naasoing training. Lecture lang dito or theory lang dito but yung mga practical o yung actual na training will be somewhere sa labas like sa bridge, pagbaba na bridge kasi may rope course ito, tapos or sa building kung meron man building na gagamitin for training kasi nga ito is low angle and high angle rescue. So ibig sabihin kung merong halimbawa nasunog, so kailangan nating ibaba yung mga biktima sa taas. So kailangan natin matrain sila kung paano sila ibaba, hindi naman pwedeng tumalon lang sila. Okay, so we have to be prepared and use some of our equipments para pagdating sa respond, meron tayong magamit na kalaman. Matod pa ni Superintendent Christopher G. Rehencia, ang Directorial Staff Force Chief sa Bureau of Fire Protection, ang high angle, low angle and traverse rescue and rope course training. Basic rope rescue technique na pwedeng ma-apply sa atong rescuers nga nasa lokal, especially kung may mga incident na mga low angle, high angle and any kind of incident using na pwedeng gamitan o group, pwedeng gamitan o ang mga highly sophisticated equipment sa high angle. Muna siyang activity karon ma'am. Ang low angle ma'am, magagamit nato na siya, for example ma'am, nang naatay baha, traversing. Kanang traversing nato ma'am, patag siya diri nga side, nagbaha. Pero diri wala, dito sa pikas wala. So makonsider na siya ng yung water traversing natin, low angle yan. Yung, for example ma'am, yung first floor, mga ganito, example, yan, low angle yan. Pag maakyat ka sa third pataas, makonsider natin high angle. Kay risky na siya. Ito kasi ma'am, pwede ka pang, pag mahulog ka dyan, pilay lang abutin mo. Pero pag nandoon ka na sa third floor pataas, possible mamatay ka na. Ang high angle training na to ma'am, daghan na siya factor na pwede consider kasi pwede siyang mountain, yung mga slopes na matatarik talaga. Tapos yung building na matataas kasi mayroon din naman kaming suicidal rescue kasi yung team natin o yung van natin na nandyan, yung rescue truck, may din siya, may capability siya sa mga suicide rescue. So mayroon siyang gamit na para dyan. So gi-prepare yan halos ma'am, most of the time is high angle. Kasi kadalasan na response natin ma'am na for example sa siyudad, yung mga suicide, doon siya nakaprepare. Magamit usab sa mga partisipante ang rescue truck nga kumpleto sa ekwipo para sa bisan unsa nga pag-rescue. Ang rescue truck may kantidad kini sa 40 million pesos tungod sa mga high technology nga mga kagamitan nga ana sa sulod. Sa 5 days training, basic lang ang posibleng makatunan sa mga partisipante nga maoy importante aron makahatag na sila sa first aid kung adunay pag-rescuehon sa dili pa moabot ang technical o expert rescuer dala ang mga ekwepo sa area. Nalipay nga nakita ni Rehencia ang interest sa mga partisipante ug excited silang makakaton sa high angle, low angle and traverse rescue and rope course training sa pagsugod pa lamang.
Bisan pa nga dunay gamay nga porsyento nga peligro sa nahisgutang training. Nakikita ko sa kanila kanina sa opening pa lang, medyo excited sila. So yung mga ganun na na parang gusto na lang matuto, mabilis turuan. Unlike yung mga sa opening pa lang parang gusto nang uuwi, wala kang ma-expect na maganda doon. At sa kanila, excited sila. Nakikita ko yung, kahit sabihin ko sa kanila na allowed natin, sabi ko kay General Villanueva na, sir, mayroon tayong 5% casualty nito ha. Nibero ko silang ganun, pero actually hindi yun sa training, kundi sa actual combat or actual rescue na medyo patanga-tanga ka doon, possible ka ikaw ang casualty. Pero pag dito, nakinig ka sa pakinggan mo lang yung sinabi, gawin mo yung sinabi, hindi ka talaga mapano. Samtang dako sab kayo ang kalipay ni Misamis Occidental Provincial Fire Marshal Superintendent Gregorio L. Bambo nga human sa usa ka tuig nga preparation na pahigayon na gayud ang klase sa training tungod sa suporta ni Governor Waminal. Ang high angle, low angle and traverse rescue and rope course training mao'y haom nga training alang sa rescue team sa Misamis Occidental. Yung training nito is very technical, very specialized, para later on magagamit namin sila. Hopefully hindi, pero just in case, kasi di ba remember during the share line, hindi lahat tayo Misamis no nag-expect na may mangyaring share line. So ngayon we are anticipating na few months from now or years from now, ready ang Misamis noon, ang entire Misamis Occidental ready just in case na may mga calamities or disaster na mangyayari during sa low altitude and most especially sa high altitude. Kaya ang title ito, low angle sa baba, low altitude or high angle, high altitude. Remember, ang Misamis Occidental, mayroon tayong Mount Balindang na mountain range. So, remember, mayroon tayong mga municipalities dyan like Don Victoriano, Concepcion, and among others. So, may mga terrain dyan is very difficult to traverse. So, this training, just in case may extricate or papunta ang mga troops natin doon, with this specialized training, makakatulong siya. Human sa training sa rescue team sa probinsya, isunod usab ang mga gagmayng organization sa LGU ug sa uban pang gustong makakaton sa mga pamaagi aron maandam usab ang tanan. Dili lang ang rescue team kun dili lakip na ang tanan nga mga Misamisnon. Gikalipay kini sa probinsya tungod kay dili tanan ang nakaangkon sa ingon ani nga klase sa pagbansay. Kini tungod sa coordination sa BFP, PDRRMO ug ni Governor Henry Waminal, nahatagan sa katumanan ang pangandoy nga training. We're so lucky na tayo sa MISOC, sa province, naging recipient sa training na to. Kasi hindi basta makonvince ang mga municipal mayors, ang ating mga sagunang panlalawigan, kasi hindi gaano ka-technical kasi yung ibang training. Not like this one is so technical. Kaya sa entire Philippines, isa tayo sa mga probinsya na iilan lang naka-avail sa training na to. Sa mga trainees, naglangkob sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office personnel, Philippine Coast Guard ug ang Armed Forces of the Philippines. Nang hinaot nga human sa 5 kaadlaw nga physical and rigid training, masangkap na ang mga partisipante nga moatubang sa posibleng mga kakuliang moabot sa probinsya. They should be able now to respond to any situation na mangyari sa ating Misamisnon kung meron silang kailangang i-perform. Talagang well-trained sila. Kasi like other special training, meron kaming day-to-day na mga schedules na specific na mga activities for them to perform. Tapos i-evaluate namin sila, may mga return demonstrations na to make sure na pag wala kami, sila able talaga sila. And they can teach also other groups na nandito sa especially sa Oroqueta. Dako sa pakalipay ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merque Macosta sa nahisgutang training tungod kay dako kayo kining ikatabang sa probinsya sa panahon sa kalamidad, ilabi na dinhi sa dakbayan sa Oroqueta.